aside from fragmentation, yung recording po natin, upload po natin to sa YouTube ha. Pag in-upload po kasi sa YouTube, dun pa lang makukuha yung link. Pwede pong i-upload sa LMS. Okay? Lahat po ng mga materials sa LMS ko i-upload later. Yung mga PowerPoint, mag-upload ako sa LMS. Pag hindi nyo na-access sa LMS, nasa drive pa rin naman, no? O, ganun po. Para meron tayong mga materials. Tapos yung mga recorded video, pag hindi po naka-attend dahil nagkaroon ng problem sa connection, and if you wanted to review yung mga lesson, no, i-upload po sa LMS. Okay? So, aside from fragmentation, yes, the ASIS. Binary fission. Okay, very good. Binary fission. What happens in binary fission? Sabi nga po, pag binary, yung bi po is dalawa. So, yung parent po is magre-reproduce po ng dalawa, and then yung dalawang po yun is magiging bagong species. Then yung po, yung characteristic po nila is the same po sa pinanggalingan po. Okay, very good, no? Actually, the parent, hindi siya nag-reproduce ng dalawa. Kasama siya doon, no? Isa siya doon sa naging dalawa. Okay? Kasi pag sinabing yung parent nag-reproduce ng dalawa, bali tatlo na sila, no? So sa binary fission po, yung isa, yung parent, naging dalawa siya. Okay? Very good, no? Very good. From the word binary, it means two. Okay? From the word fission, it means to separate. Okay? Naghiwalay. Okay? Ganun po ang binary fission. Very well said, the ASIS. Ngayon, magbigay po ng example. Ano yung mga example ng organisms that reproduces through binary fission? Example. Ng organisms na nagba-binary fission. Yes, Sim. Protozoan. Yes, protozoan. Specifically, ano protozoan? Unicellular. Okay. Pag sabi po nating unicellular, sila yung mga organisms na isa lang yung kanilang cell. Tapos organism na sila. Okay? Yun po yung unicellular. Ano yung mga unicellular? Mga bacteria, ayun, protozoan, no? So, isa pang example ng mga nagba-binary fission ay yung mga bacteria, no? Karamihan sa kanila ay binary fission ang ginagawang reproduction. Okay? Then, yung iba, yung mga protist, no, like amoeba and paramecium, no, ganun po sila nagpaparami. Okay? How about yung isa pang type, no? Nabasa ko na dito, sinabi ni Bolante. Sabi niya budding, sir, or yung formation of buds. Yung parang may tutubo sa katawan, tapos lalaki ng lalaki at mahihiwalay sa katawan. Parang lang ba yun? Parang tutubo lang? Hindi ba totoo na tutubo? Parang lang? Bolante? Tutubo? Wait lang, buksan ko ng electric film. Parang lang ba? Parang tutubo lang, edi hindi pa sure kung tutubo. Hindi po, okay. Tatanggalin yung parang, no? May tutubo sa katawan, no? Yung the lateral outgrowth, no, on the body of the parent, no, will become a new organism, no? And later, it will be split. It will be separated from the parent. Very good. So, mag-example ng organisms that reproduce through budding. No, sinabi na ni Mystica sa chat, no, kanina, Hydra. Yes, Mystica. Additional. Ano po, jellyfish at Yes, very good. saka mga
Mga Sea anemones po. yes, sea anemones, jellyfish, no? Yung jellyfish, they produce polyps, no? Maliliit polyps, no? So gano'n po. At yung mga paramecium, no? Mga yeast, ay sorry, paramecium, mga yeast, no? At yung ibang bacteria, no? Kagaya ng sinabi ko, may mga organisms na hindi lang isang type yung reproduction nila, no? Meron iba't iba. Bakit? Kasi nga, they need to survive. No? So, ang nangyayari, pag hindi gumana yung gantong method, ganito yung gagawin ko. No? Kasi kailangan nilang mabuhay. No? Pag hindi effective yung ganito, o kaya nagbago yung climate, hindi ko kayang kunyari, hindi ko kaya mag-binary fission, magbabading na lang muna ako. No? So, ganun po. No, nag-evolve po kasi sila. Okay? Yeast, very good. Ehida, sponge, very good. Yung mga sponge, ganun po sila nagre-reproduce, no? Okay? So next ay we have the next type of asexual reproduction, which is the spore formation, or it is also known as sporogenesis or sporulation. Okay? Spores, coming from the word spores, ibig sabihin yung mga powder-powder. Okay? This is common among fungi and simple plants like moss and ferns. Okay? So yung mga mushroom, yung mga amag, no? They are fungi. And ito yung kanilang main, no? Karamihan sa kanila, ganito po sila mag-reproduce. No? Spurs were held together by sporangium, no? Lahat ng mga tutubo na fungi, meron silang part sa katawan nila na sporangium. Okay, ito yung katawan, tapos sporangium. Baby pa lang or malaki na, may sporangium yan sila. No? Meron silang lalagyan ng spores. Okay? Unlike sa sexual, 'di ba? Kailangan mag-mature muna bago mag-release ng pollen grains, mag-release ng ovules sa ovary. Kagaya sa atin, sa tao, sa animals, no? Kailangan mature muna yung individual bago makabuo ng anak, 'di ba? So sa mga spore formation, they don't need to mature, no? Pagka-uspong nila, pag na-complete na yung body parts nila, pwede na silang mag-reproduce. Okay? And they don't need partners, no? Hindi na nila kailangan, 'di ba, yung para 'tong pollen grains yung spores. Para siyang pollen grains, but it does not need an ovary to propagate. Hindi niya na kailangan ng ovary na papasukan para ma-develop into seeds, no? Yung spores na mismo yung nag-a-act as seeds, para na siyang buto ng mga fungi. Okay? So, yung mga fungi, ayan, may sporangium, tapos bubukas yan, magre-release ng spores. Okay? The spores, this will release spores and will germinate into new individuals. So, yung spores parang ang powder. So, yung powder na yon parang in a way na magaan kasi siya, tapos mabilis siyang ma-disperse ng hangin. Okay? So, yun yung mechanism kung paano siya kumakalat sa hangin. No, pag bumukas yung sporangium, hahanginin, kakalat siya. It will be dispersed. Ngayon, tutubo siya kapag ang kanyang nilapagan, no, dinapuan na area ay merong enough nutrients para siya ay mabuhay. No? For example, merong sa water, no? Meron iba pang merong area na merong mga lumot-lumot, tapos meron pang moist pa dun, basa-basa, no? Tutubo yung mga fungi. Okay? Naintindihan po? Okay. Example yan ay amag. Okay? Amag sa tinapay. Okay? Diba yung mga amag, hindi, o yung tinapay muna, hindi aamagin kapag sealed. Pag may takip, ilagay mo sa ziplock, ilagay mo sa Tupperware, takpan mong maigi. Hindi yan aamagin kahit anong mangyari, basta naka-sealed, hindi siya nahahanginan.
Okay? Kasi nga po, yung hangin, sila yung agent ng spore formation. Natatangay nung hangin yung spores, no? Sabi ko nga kanina, kapag napunta yung spores sa mga lugar na merong mga sustansya, tutubo sila. Okay? Yung tinapay, of course, may sustansya doon. Food yun eh, di ba? Pagkain yun, source of energy yun. May carbohydrates yun. Okay? So, pag napunta doon yung amag, tutubo siya, lalaki siya, dadami sila. Okay? Mabilis silang magpadami. No? Ngayon, for example, meron kang isang gardenia ng tinapay. Yung first slice na lagyan ng amag, kakainin mo pa ba yung mga ibang slice? Kakainin mo pa yung ibang slice? De Asis, ikaw. Yung isang slice lang nalagyan ng amag. Will you eat the other slices? Hindi na. Mystica, ikaw. Hindi na po kasi may chance or pwede pong mag-spread yung parang fungi po sa mga bread. Very good, no? Talaga mag-i-spread, no? O, tignan niyo yung illustration natin dito. Ay, wait lang. Tignan niyo yung illustration natin dito. Okay? Ito yung fungi. Example yan. Kunyari, ano siya? Amag, no? Diba, kalimitan nakikita natin amag ay kulay blue, yung bluish yellow, bluish green, no? Yung medyo dark. Okay. So, ayan siya, amag. Kunyari to amag. Tapos, ito tinapay. Itong pulang to, tinapay. Okay. Yung mga molds, yung mga amag, no? Though hindi natin nakikita yung ugat nila, ang tawag sa ugat nila, hyphae. Okay? Yung iba, ganyan, sa ibang references, sa ibang books, hypha yung spelling. Yung iba, hyphae, ganyan. Okay? Ibang references. So, yung mga ugat nila, yung hyphae nila, kumakalat yan sa loob. Okay? Kakalat yan sa loob, which is not visible to our eyes. Hindi na natin nakikita kasi nasa loob. Tsaka maliliit yung mga ugat nila. Kasi yung amag mismo, 'di ba, maliit. Hmm. 'Di ba? Mas maliit yung amag. So yung mga ugat nila maliit lang rin. Kung ito yung isang slice, hindi mo o kaya ito pinutol mo diyan. Ito hindi ko na to kakainin, madumi to, may amag. Ito pwede pa to, no? Yung hyphae, pwede po 'yun maka-infect sa atin. Okay? Pwede po siyang mag-cause ng sakit, no? Magdulot ng sakit. Okay, gano'n rin po yung mga spores. Kapag yung may mga fungi na delikadong i-inhale yung spores, no? Magko-cause ng infection sa lungs, no? So kahit okay lang or hindi okay langhapin yung spores ng fungi, wag yun ang langhapin. Kasi hindi yan designed na mapunta sa lungs natin. Okay? Sabi nga ng mga scientist, ang magiging threat, no, ang magiging threat sa atin medically na pagdating ng panahon, pag tumagal ang panahon, ay mga fungi. Kasi merong fungi, merong mushroom na nakaka-infect sa utak ng mga, I believe, parang cockroach, no? Nakaka-infect. Tutubuan ng fungi yung utak ng cockroach. Tapos yung fungi ang magkokontrol sa cockroach. Nagiging zombie. I-search yan after the lesson, after the class. Nagiging zombie. Okay? So, ang kinakatakutan ng mga scientist, pag na-materialize yun sa tao or sa mas malaking animals, no, pag nangyari yon, mas nakakatakot pa yun sa mga COVID kasi nakokontrol na yung utak. Anong gagawin ng fungi? O kontrolin niya yung utak.
pupuntahan nung cockroach yung mga area na pwede mag-benefit yung fungi. Sa mga area na mabubuhay siya. Okay? So, pag namatay na siya, eventually mamamatay yung cockroach. Doon na siya maglalagi, yung fungi. Doon na siya lalaki, doon na siya dadami. Tapos hanggang sa kumalat ulit yung kanyang spores. No? Kaya yan ang pinakadelikadong organism sa threat sa ating humans, fungi. And another fact, did you know that fungi are closely related to us na animals kaysa sa plants? Okay? Yung mga fungi, yung kanilang genetics, mas malapit sa genetics ng tao kaysa yung fungi malapit ang genetics sa mga plants. Diba? Sinasabi yung mushroom daw plants. Hindi po plants ang mushroom. They are fungi. No? Yes, parasite yon yung kanina ihida. Very good. Parasitic fungi. So, merong yung mga fungi, yung genetics nila, mas kahawig lang sa tao kaysa kahawig lang sa plants. Kahit mukha silang plants. Diba para silang plants din. No? Pero yung kanilang genetics ay halos kamukha ng sa atin. Mas malapit kaysa sa plants. Okay? Ganun po. No? So, ito ang kinakatakutan ng mga scientists ngayon, yung pag-usbong ng mga fungi. Tapos meron rin mga fungi na they can solve maze. No, merong mga maze, tapos maglalagay sila ng ano dito, starting point. So, kaya niyang makalabas dun sa maze. So, ibig sabihin, parang they are capable of thinking. 'Di ba? Parang may utak sila. Unlike plants na stationary, ibig sabihin dyan lang sila. No? So, ganun po yung mga... Okay, ganito po, tandaan nyo to sa science. May mga times, kagaya ko, nung nag-aaral ako, teacher ko dati si Sir Robin eh. May mga times na um, yung tinuturo ni teacher, tama yon. No? Tama yon. Hindi naman nag-iimbento yung teacher. Sa science, ganito. Tama yung tinuro ni teacher. Pagdating nyo ng higher level, kunyari, nag-college na kayo. Di naman yun yung tinuro ng teacher namin eh. Mali yung teacher namin. Hindi po siya mali. Kasi sa science, from time to time, nag-a-update yung information. Di ba? May tinatawag na research. No? Nagbabago. No? Almost every year nga nagbabago. No, marami na pong ganyan na experience ko na nung high school ganito to. Pero ngayon nagtuturo na ako, iba na, no? Kasi ganun po talaga sa science. No, science yung information about science is constantly changing. Ano po? No, ganun po siya. Okay? So, if time will come na magkaroon na ng bagong update, na bagong study regarding sa mga naituro natin, no, na-discuss natin, no, hindi po, that doesn't mean na mali yung naituro ko. Kasi yung mga tinuturo ko po ay nanggaling sa mga libro rin. No? Okay. Next. Examples ng spore formation ng mga organisms ay mushroom. Yan, yung mga molds. Ganyan po, yung spores. No, hindi natin makikita yan. Tingnan mo, zoom na yan. No? Sobrang nipis nila, sobrang liit nila. Then, yung mga ferns. Ito yung mga sinaunang mga halaman. No? So, ganyan po yung itsura ng kanila. Parang mga itlog ng insekto nasa ilalim ng dahon. No, but yung mga spores na yan, pag kumalat yan, at napunta sa mga environment na pwede silang mabuhay, no, mabubuhay po sila. Magpagiging halaman ulit. No? Okay? Oras na. Next. Next po, ito, mahaba to. Vegetative propagation. No? So, meron tayong 6 na types of vegetative propagation. So, vegetative from the word vegetative, no?
halaman, tapos vegetables, no? Karamihan sa kanila vegetables. Common asexual methods for plants, no? Aside from sexual, no, yung mga may buto, they can reproduce asexually. Also called as natural vegetative propagation. Okay? Pag sabi nating natural, it means it happens naturally, no, without the human intervention. No, walang tulong ng tao, nangyayari to. Okay? Kahit walang tao, mangyayari ito. No, meron kasing mga propagation, no, pagpaparami, pagpapatubo ng may tulong ng tao. For example, grafting. Alam niyo yung grafting? Yung puputol lang kapiraso ng branch, tapos ito yung katawan ng ng puno, tapos ididikit doon. Bubutasan yung katawan ng puno, ididikit doon, tapos ilalagyan ng paper, ng plastic. Tapos after some time magkakaugat. Then yung may ugat na yon pwede nang itanim. Pag ganun po, syempre hindi na yun naturally occurring, hindi na yun natural na nangyayari kasi may tao nang involved. So artificial yon, artificial propagation. No? Pero itong mga i-discuss natin, natural. Ibig sabihin, they naturally occur in the ecosystem, na in the environment, kahit walang tao or animals involved. Okay? So, the roots, the stems, and the leaves of the plants are used to propagate new plants, plant individuals similar to parents' genetic structure. So, any part of the body of the plants pwedeng maging another organism. Okay? So, ano-ano po yung mga yon? Examples are rhizomes and runners. Okay? 6 po to sila. Mag-start muna tayo dito sa dalawa. Rhizomes and runners. Okay? When we say rhizomes, these are modified stems. Ibig sabihin, na bago yung function niya. No? Modified, napalitan yung function niya. That grows horizontally. Okay? Diba common type of stem or common stems grow vertically, patayo. Okay? Yung mga rhizomes, horizontal, pahiga. Okay? Along the surface or beneath the ground. No? Nasa ibabaw ng mga lupa or nasa ilalim ng lupa. Okay? Example, bamboo and ginger. Okay? Kung makikita nyo po sa ihida, sulat ng sulat. Okay? Kung makikita po natin sa picture, yung ginger, kalahati yung katawan niya ay nakalubog sa lupa, yung kalahati nasa ibabaw, no? So, ganun po. Yung ibang rhizomes. Yung iba, pwede naman lubog na lubog. Iba nasa ibabaw lang, no? So, yung sa example lang sa ginger, stem siya na swollen, nung namaga, lumaki. Okay? So, nung lumaki, ayan, naging ginger. No? Kasi, halimbawa, itong runners, tignan yung runners. Yung runners, stem din to, humaba yung stem, pero hindi lumaki. Hindi tumaba. Diba? Unlike sa ginger, tumaba. Okay? Namaga. Then, yun na mismo yung ating gulay, yung luya. Okay? So, pansinin nyo po yung ginger dito sa picture. Anong reproduction type pa ang pwedeng makapagpa-reproduce sa kanya, makapagparami? Tignan maigi. Yes, very good, Bolante. Budding or formation of buds. Ayun, may mga buds. Okay? Pwede po yan tanggalin. Tapos, pag may ugat, pwede nang itanim. No, ayun po yung sinasabi ko. May mga organisms na hindi lang isang type ng reproduction yung kaya nila. Okay? Confetti react kung naintindihan. Hala, ang unti nyo, 11 na lang kayo. Confetti react. Okay, very good. So, tandaan nyo po si rhizome, stem that grows horizontally, no, at yung kanyang stem ay namaga, lumaki. Okay? Next, runners. Okay?
Runners are specialized stems then, okay? That produces roots and develops into a new plant of the same kind. Okay? Roots, nagpo-produce sila ng ugat, tapos tutubo yung plantlet. Okay? Sa mga segmented area. Pag sabi natin segmented area, okay, try nyo extend yung braso nyo. Di ba meron yung sa may elbow? Segments yan. Nagkaduktong. Kalimitan, dun sa mga runners, yung nagkaduktong na area, dun tumutubo yung halaman. No? So, pwedeng putulin yon tapos itanim. No? Example ay strawberry and silverweed. Okay? Yung strawberry, di ba may buto rin yung strawberry nasa labas. Okay? Pwede yung i-germinate yon. Ilagay mo sa tissue paper, sprayan mo ng tubig, lagay mo sa ziplock, itago mo sa cold and dark environment, magkakaroon yun ng ugat. Okay? So, yung pag-seed yung ginamit, sexual reproduction yun. Diba? Sexual lang galing sa bulaklak. Kasi itong mga plantlet, hindi sila lang galing sa bulaklak. Galing sila sa stem na humaba, na nagkaugat. Okay? So, asexual po yun. Diba? Clear? Clear po ba? Yes. Pivot join. Sir, tatanggalin po ba sa listahan yung nag-leave? Na lista Opo. malakas. Tatanggalin sa listahan. Sino ba yung nag-leave? At bakit nag-leave? Si Jubacon ba yun? Ba't nag-leave? 15 po kanina. O sige, ano na lang, yung dulong part na tayo, dun ka mag-list. Okay? Next. Next type of reproduction po ay tubers and bulbs. Ano, wala si Mystica. Okay. Tubers and bulbs, no? Bulbs muna, no? These are swollen part of the stem. Stem na naman. No, namagang part ng stem, parang rhizome. Surrounded by plump and layered leaves that provide nourishment. Okay? Example, onions, tulips, and shallots. Shallots, they are onions na maliit. Okay? So, anong pinagkaiba niya sa rhizomes? No, una, yung rhizomes, they grow horizontally. No, horizontal, pahiga. No? While yung mga bulbs, kalimitan sa kanila vertical. O, diba? Yung sibuyas, pababa yung shape niya. Hindi naman pasay. Okay? Pangalawa, ang pinagkaiba nila, bulbs has leaves that surround the fruit, no? Or the swollen part, no? Mayroong mga nakabalot na dahon. 'Di ba yung sibuyas, pinabalatan pa, tinatanggalan ng dahon. Okay? May ganun po. Ang mga rhizomes wala. 'Di ba yung ginger, wala namang nakabalot na dahon. Okay? Yun po yung pinagkaiba nila. Thumbs up kung naintindihan. Naintindihan po, pinagkaiba. Okay, very good. Next ay tubers. Okay, ito similar, halos similar rin to sa rhizomes. No? Tubers emerge from stem or roots. Okay, di ba si rhizomes stem only? No, tubers can be from the roots. No, originally came from rhizome, usually came from rhizome. No, but can grow in different direction. No, sa rhizome kasi they can grow horizontally lang. Pero tubers, they can grow in any direction, no? May mga nakahiga, merong nakapatayo, merong diagonal, no? So, examples are yam and potatoes, no? Yam yung mga ube, yung mga kamag-anak ng ube. Ganyan po sila. For example, patatas, buong patatas, bumili ka sa palengke, tinanim mo, pwede po yun, ha? So, tinanim mo siya, yung mga maliliit na parte doon, 'di ba? Nagbabud formation sila. Yung maliliit na part doon tutubo 'yun bilang halaman. Ito 'yun. Okay? Then pag nagkaroon na ng ugat, yung ugat mismo magkakaroon rin ng another
potato or yung stem. Okay? Yun po ang pinagkaiba nila. No? And pinagkaiba sa rhizome, it can grow in different direction. Walang papery, walang dahon na nakapalibot. No? Hindi siya parang bulb. Hard try akong naintindihan. Okay, very good. Next po, last na, yung dalawang last ay the corms and the plantlets. Corms talaga yan ha, M yun, hindi N. The corms and the plantlets. Okay? These are solid and large underground stems ulit. Stem na naman. No? Surrounded by papery leaves. Ito, mayroong mga dahon. No? Yung dahon niya parang papel. No? Unlike sa bulb, 'di ba yung dahon ng bulb parang basa-basa pa? 'Di ba yung sa sibuyas malambot, tapos parang basa, no? Sa corms, papery, parang papel na tuyot, okay? Comprised of layers. So may mga layers, madami. Okay, example, taro or gabi. Okay, yun yung example niya. Again, stem siya. Ang pinagkaiba nito sa bulb, bukod sa papery leaves, yung isa kasi leaves lang mga dahon, no? Ito, papery, parang papel, tapos dry. Yung mga corms, solid, matigas yung mga vegetable nila. Unlike sa bulb, no? Sa bulb kasi, fleshy. Okay, fleshy yung kanilang laman, no? O sige nga, ano kayang, ano to? Ano kayang vegetable to? Isa pang example ng corn. Anong vegetable to nasa picture? Shotbox or mic? Yan po ay, ano yan? Lan, tagal nagsa-search pa. Yan ay garlic. Bawang. Mukha bang bawang? Di ba mukhang bawang? Hindi Okay. po. Hala, ano? Bawang yan, no? Di ba yung bawang, ano, papery yung leaves, yung nakabalot sa kanya parang papel. O, yun. Example siya. Okay? So, ganun po. Next ay yung last one, the plantlets. Pag sabi ng plantlet, maliit na halaman. Okay? These are miniature structure. Pag sabi miniature, maliit na version. Okay? That arise from the leaf margin and develop roots. Okay? Yung leaf margin, for example, ito yung dahon. Yung leaf margin po, ito yun. Nasa gilid. Okay? So, ganun po. May tutubo, ayun, no? Tumubo yung maliliit na mga halaman. Then, eventually, it will be having roots, magkakaugat. Then, it will drop from the mother leaf. Mauhulog na lang sila dun sa mother leaf. Siyempre, pag nahulog, saan mahuhulog? Sa lupa. Okay. Sa lupa, yung ugat nila, kakapit na yun. Tutubo na ulit yun. Okay, example, katakataka. Okay, yung katakataka na ginagawang panggamot, no? Ito yun, ito mismo yun, yung katakataka to. Okay, may ganyan akong nakita, kailan kailan ko lang na-realize na katakataka pala yun. Kasi tinuturo ko to, kasi tinuro ko na to dati sa mga grade 7. No, yung mga grade 7, yung grade 9 na sila ngayon. Tinuro ko to katakataka na plantlets. Tapos nakita ko siya. Sabi ko, ay, ganun pala yung katakataka in person. Ang ganda niya. May pattern. Para siyang may pattern. May design. Ang ganda ng halaman. No? So, ganun po sila mag-reproduce. No? But aside from this reproduction na natakil natin sa vegetative propagation, marami pa po. No, hindi lang po anim. Anim lang yan eh. Hindi lang po anim.
sila. Marami pa. Meron yung dahon mismo, magkakaugat. Ito kasi may tutubong maliliit na halaman eh. Meron dahon mismo magkakaugat, tutubo. Marami pa, no? Marami pa po. Ito, more on common dito, yung mga stem. Nasa lupa. Napansin nyo, nasa lupa karamihan sa kanila. Meron rin mga stem, yung kasi yun nga, sa malunggay, puputulin mo, tapos tatanim mo. Tutubo ng another plant. No? Marami pa pong type ng propagation. Pero ito lang po yung ating tinapik. Okay? So, tapos na po yung ating discussion regarding asexual reproduction. Ngayon, my question is, bakit nga ulit, 'di ba nasagot na 'to kahapon, bakit ulit nagre-reproduce yung organisms ng iba't ibang type ng reproduction? Sige, si ano muna, Deasis, nauna siya ihide. Bakit? Nagbe-base po yung mga organism sa environment nila. Like kung saan po ba sila hanap ng food or yung way of surviving po nila. Very good, Deasis. Additional, same ba kayo, Ehida? Same ng answer? Very Yes, good. sir. Okay, very good po. No, the exact answer na hinahanap natin. No, dapat gano'n. Hindi yung nag-discuss kahapon nakalimutan na agad, no? Tatandaan po natin, no? Tatandaan natin dapat 'pag nag-aaral, hindi nandito yung pinag-aralan, nandito. Kasi 'pag nandito, nakakalimutan 'yan, eh. Makakalimutan mo 'yan, no? Kaya ako nga rin kayo pinagsusulat, eh. Kasi 'di ba 'pag nagsusulat kayo, binabasa niyo sa isip, ta's isusulat niyo. So, maaalala niyo. Tapos babasahin niyo ulit, re-reviewhin niyo, magbabasa ulit kayo. So, maalala niyo siya, matatandaan niyo siya maigi. 'Di ba minsan 'pag nag-e-exam tapos nagsulat ka, naalala mo kung saang parte ng notebook mo siya sinulat. Yun yung napi-picture sa utak mo. Oh, kaya kaya mahalaga po yung pagsusulat ng notes, 'no? Yes, Bolante, very good, 'no? They reproduce different they reproduce on different types, no, using different types because they live in different environment that demands different adaptation. Iba-iba po yung sa environment na to, kunyari malamig. So hindi mo magagawa yung ganto, magiging ganto ka. Kailangan mong part ng katawan mo magbabago. Halimbawa, yung mga herbivore, 'di ba? Yung flat yung ngipin nila. No, bakit? Kasi kailangan nilang ma-chew yung mga plants. Ano ba meron sa plants? Yung plant cell, merong cell wall. 'Di ba nga matigas, rigid yung cell wall. So kailangan nila ng matigas na ngipin, tas flat. Okay, nag-evolve, nagbago yung ngipin nila. Another example, yung mga lions, yung mga carnivore, no? Meron silang matulis na pangil. Bakit? Para sa yun? Para matanggal nila yung mga karne dun sa buto ng kakainin nila. Yun yung purpose. O isipin mo, flat yung ngipin mo, tapos tatanggalin mo yun. Tatanggal mo ba yung karne doon? Hindi. Kasi yung flat ng ngipin, design siya para sa mga dahon. Kasi nga matigas yung cell wall ng mga dahon para mag-grind mo siyang maigi. No? So, tingnan mo, bibig pa lang yon nagbago na. Depende dun sa kinakain nila. Yung kinakain nila, depende kung sa ano yung marami dun sa lugar nila. No? O parang tayo, halimbawa, ikaw nasa probinsya ka, bihira ang ano, nasa bundok o bundok. Kakain ka ba ng mga isda? Makakakain ka ba ng mga isda? Nasa bundok ka. 'Di ba? Bihira ka makakakain ng isda. So, ang karamihan mong makakain, gulay. Tapos, kung meron kayong mga hayop do manok, baboy, makakakain ka nun. Pero kung isda yung tatanong mo, hindi ka makakain ng isda. Kasi, wala namang dagat doon sa bundok. No? So, ganun po ang nangyari sa reproduction. Nag-adapt, nag-evolve yung mga organisms kung paano nila maipagpapatuloy yung pamumuhay nila. No? Paano nila mapapatuloy yung lahi nila. Okay? So, may pros and cons po
yung sexual and asexual, no? Sexual reproduction, ang advantage na, of course, whole different organism, whole different genetic information. Kunyari, ikaw nanay, may sakit ka, may chance na hindi mamana ng anak mo yun, no? So, yung advantage, no? Nababago yung kanilang characteristics. Ngayon, sa asexual, ang characteristics mabilis. Mabilis silang nagre-reproduce. Ang disadvantage naman, kapag yung may sakit na dumapo, no, sa nanay, pare-pareho na yung lahat ng anak, no? So, mamamatay na agad sila, no? Ang disadvantage naman ng sexual, no, matagal magparami. Kasi kailangan mo pang humanap ng partner. 'Di ba yung mga ibon nga, birds of paradise, alam niyo, kung magliligawan sila, ang tagal nila magliligawan. Magsasayaw pa. Yung mga ganong ibon yung mga Philippine Eagle nga nagsasayaw pa sa hangin, sa himpapawid para magkaligawan. Kung matagal, may process. Hindi kagaya ng mga asexual, mabilis silang magpaparami. So, tapos yung mga ibon, yun, liligawan. Kasi yung mga Philippine Eagle, they mate for life. Isa lang ang magiging asawa nila sa buong buhay nila. Okay? So, magliligawan, matagal yun. Tapos mangingitlog. Pag nangitlog, ilang buwan pa bago malimliman, bago mapisa. Tapos pakakainin pa nila yung anak. Hindi sila mag-aanak hindi sila mangingitlog nang meron pa silang inaalagaan. Okay, buti pa sila mas mautak kaysa sa mga tao. Mga tao may baby pa, buntis na naman. Tapos wala lang makain yung mga baby. Okay? Ganun yung mga eagle, Philippine eagle. Hindi sila mangingitlog ulit kapag may baby pa sila. So matagal, 'di ba? Paano kung namatay ka? Namatay na yung parents, hinant ng mga hunters, which is illegal, bawal 'yun Hinant nila, namatay yung parent. Ano mangyayari sa baby? No? Chances are kukunin 'yan ng mga rescuer, no? Pero naturally, mahina yung survival rate niya kasi hindi pa siya marunong mag-hunt. Hindi pa nga siya umaalis ng pugad, 'di ba? Mamamatay siya sa gutom, no? So yun yung disadvantage, matagal bago magparami. Ayun, kagaya nun, hindi siya makakapagparami ng siya lang. Kailangan niya pang mag-mature, tsaka pa siya maghahanap. Kung hindi ka makaalis ng bahay mo, hindi ka marunong humanap ng pagkain, mamamatay na siya dun. So, ganun po yung drive, yung factor ng environment sa evolution. No? Ganun po yung drive ng environment sa mga organisms. No? Kaya iba't iba ng type of reproduction. So, that's it for today. Natapos natin ang reproduction, 3 days, isang